Wala naman akong kasalanan mabigat sa kanila. Pero mahal ko pa rin kayo. Pero gusto ko munang medyo lumayo para maramdaman nyo rin. Yung wala yung tatay niyo sa tabi. Kasi ako yung nasasaktan ng gusto eh. Hindi nyo nararamdaman pag magkakatabi tayo sa bahay. Pag nagsasalubungan tayo. Hindi ko nararamdaman yung tawag niyong itay. Niyapos nyo, hindi nyo ako niyayapos. Ano ba lalapit mo sa amin, Alex? Si Robert Antonino, just bantay, siyempre, isang tao naman isang tao na talagang nakakaawa, talagang... Ito yung yung dating komedyante, yung lumalabas sa mga sitcom. Opo. Para mga sidekick, no? Opo, siya po talaga si Bantay, sidekick nina Dolphy, nina Big Soto. Oo, tama. Awang-awa po ako sa kanya, dahil di naman yun, sa umaga pag nagsusumba ako, tatawag sa akin. Siyempre, laging kumukulam laging sigmura niya, mangingi ng pera sa akin. Siyempre naman, bibigyan ko 50, 100, pag meron ako. Pero pagka wala, sorry na lang, sabi ko naman sa kanya. Pag sa gabi naman, matawag sa akin. Namatawag, text, siyempre, nakakawa yung tao. Hindi naman lahat ng oras naman lagi meron tayo. Kaya ang gusto ko sana, matulungan niyo talaga si Bantay. Na talagang sobrang talagang nakakaawa na. May video talaga sa iyo si Bantay na talagang... Nandiyan po sa iyo? Nandiyan po. Panoorin nga natin. Kaya ako po'y lumalapit sa inyo, Sir Julius Babaw, na nagmamakaawa po ako sa inyo. Ayaw ko na pong umuwi sa pamilya ko. Gusto ko na pong, doon na po ako mamalagi sa probinsya namin, sa kuya ko. Kasi dito po sa pamilya kong totoo, ng mga anak ko, nakikita ko po na wala pong nangyayari sa akin Tanghali, umaga, hapunan, di po nila ako tinatawag na kumain. Maalis na lang po ako. Kung saan na lang ako nakikikain po, Sir Julius. Minsan, uuwi ako para matulog. Ganun na lang po ang ginagawa. Tapos aalis na naman po ako ng umaga, tanghali. Dahil hindi naman po nila ako pinapakain. Nagkakainan po lahat ang pamilya ko, asawa ko. Hindi po nila ako inaalok. Kaya napilitan na po akong umalis at kung saan na lang po ako natutulog. Gusto talagang humingi ng tulong sa inyo talaga ito. Sige. So sama mo kami, puntahan natin para matulungan natin. Opo. Ngayon na mismo. Sana na po. Oo. Matulungan talaga natin siya para naman yung tao naman. Gusto na mo talaga sa kanyang probinsya, sa kuya niya. Talaga nakakaawa talaga. Sige, solusyonan natin ang problema ni Bantay. Opo. Teka, let's go. Okay, salamat po. Hinahanap natin kung saan si Bantay dito sa Batasan. Manong! Manong, pwede mo magtanong? Opo. Saan po ba rito nakatira si Bantay yung nagtatrabaho doon sa barbershop? Dito lang po. Pwede niyo ho ba akong samahan doon? Opo naman po. Halika po. May nagtetaping. Ito. Ito na. po. Opo, nandito na po. Ay, Bantay! Magandang hapon sa'yo. Bakit ka naiiyak? Si Bantay, Saan ka na? Mabuti naman po. Hindi, nakuha ko yung message mo Nagpadala ka sa akin ng mensahe na humihingi ka ng tulong. Opo. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Pinalayas na po ako doon sa amin. Pinalayas ka ng Asawa ko po. asawa mo? Opo. May mga anak ba kayo? Meron po. Kailan mo sila huling nakita? Bali, 1 buwan na po ako rito. 1 buwan na. Anong dahilan mo? Bakit mo kayo pinalayas? Dahil siguro po sa wala na akong trabaho. Maling ganun po, wala akong trabaho.
Ano ho ba nangyari? Ba't hindi na ho kayo makapagtrabaho? Yung nga lang po ang aking inaasahan, mga taping-taping po, tsaka yung pagmamasahe po. Ng Oo. mga gusto magpamasahe po doon sa mga studio. Hindi na po ako makapasok. Noon, oo. Noong mga panahon ni Tito Dolphy, ikaw yung di ba? Yung Opo. lumalabas na parang papatawa doon. Opo. Tapos kina, Joey De Leon, saka Vic Soto. Opo. Ano nangyari? Bakit nawala lahat yun? Natapos na rin po siguro yung mga programa, kaya hindi na po ako nila nabibigyan ng labas. Oo. Pero yung mga pelikula na isasama pa rin po nila ako noon. Noon. So, dito ka na ngayon. Opo. Dito ka nakatira. Opo. Paano ka napunta rito? May kumukup po sa akin na kaibigan ko, tinawagan ko po. Pinuntahan po nila ako ng alas 12 ng gabi po dun sa bangketa kasi doon na po ako natutulog eh. Sa bangketa ka na. Hindi na po ako umuwi kasi hindi naman nila ako pinapansin, pinapakain. Umagahan, tanghalian, hapunan. Parang iba akong tao sa kanila. Mga anak ko, tsaka asawa ko. Tapos mga madalas niya, bukang bibig ng asawa ko, pumayas na raw ako. Wala daw akong silbi. Sinubukan niyo ho ba na Sinubukan niyo umuwi sa bahay niyo ulit? Hindi na po, Hindi na. wala po nung nandito na po ako. Oo. Yan. Dito po. So barbershop ito loob. Opo. Ayun. Tapos, Ito po, mga buhok na itong pinagupitan po ng berbero. Oo. Ako na po naglilinis para makatulong din po ako sa kanya. ikaw na ang tagalinis. Opo. Oo. Pati mga salamin, minsan, ako na rin po. Mhm. Tapos itong tulugan. Opo, dito po ako natutulog. Ito po yung kumot ko. Ito lang. Yan ang kumot mo. Opo. Oo. Tapos yun ang mga gamit mo. Ito. Ayun na, opo, ito po yung mga gamit ko, naka-impake na po. Gusto ko Oo. nga. Yung bag, Okay. tsaka yan, dalawa. Ano yung mga laman yan, Bantay? Ito po, mga damit lang po. Oo, mga damit Hindi mo. ko na nga po ito nalaban kasi Oo. ito mga talon ko po. Yung mga damit mo. Opo. Anong plano mo? Doon na muna po ako mamemermihan sa probinsya sa kuya ko para Sa kuya mo. Kausap mo na ba yung kuya mo? yung po mga pamangking ko po. Ah, Ayaw pa po nilang sabihin sa kuya ko kasi baka magkaiyakan pa po eh. ay, gano'n. Nalaman po na ano kami ng asawa ko. Oo. Pero alam na po ng mga pamangking ko na gano'n ang nangyari sa akin po. Oo. Mhm. Ayaw mo na makipag-usap sa misis mo. Ayoko na po. Yung nga po. Malay mo, maayos pa natin. Ayaw mo na? Ayoko na po. Kasi ang sakit na po eh. Ha? Masakit na po. Saktan ka. Oo. Na yung bahay dati namin, bahay niya, barong-barong lang nung kami nagsama. Hanggang sa lumalabas ako ng mga pelikula lahat. Doon ko binuntun lahat magpagawa ng bahay. Tapos ngayon, maganda na yung bahay. Ako pa yung wala pong karapatan dun sa bahay. Oo. Kaya, ayoko na yung magulo. Oo. Kung saan pa kami magkaratingan dahil lang sa bahay. Kaya, malis na lang po ako. Oo. Para po yung aking gumaang. No. So, plano mo na umuwi? Opo. Opo. Sa probinsya? Nueva Vizcaya po, sir. Nueva Vizcaya. Ilocano po. Oo. Kasama na ho natin si Bantay o ang tunay na pangalan ay Robert Antonino Bantay. At kamusta ka na? Kamusta ka na ngayon? Okay naman po, sir. Oo. Kanina nga, medyo emotional ka nung nakita tayo. Hindi ko po sukat akalain na darating po kayo, sir. Nakita ko yung message mo pinadala mo sa akin na humihingi ka ng tulong. Opo, para po, gusto ko na pong umuwi muna ho para hindi na pumana yung aking damdamin sa pamilya ko. Oo. Ano ba ang dahilan kung bakit ka umalis ng inyong bahay? Kasi po, tuwing umaga, hindi po nila ako tinatawag mag-almusal. Sa tanghali, hindi rin po nila ako tinatawag mananghalian. Sa hapunan, ganun din po. Andun lahat po yung mga anak ko na 6 at saka yung asawa ko, mga apo ko. Iniisip ko tuloy na parang sino na ba ako rito sa bahay ko? Ako yung padre di pamilya pero hindi po nila ako iniintindi.
Tapos bukang bibig pa ako ng asawa ko. Lumayas na raw ako. Dahil wala akong silbi. Siguro yun po yung dahil sa wala akong trabaho. Pero yung nagpapakain po naman sa amin yung anak namin. Yung gusto yata ng asawa ko, silang po ang papakainin ng mga anak ko eh. Ako hindi na eh. Kailan pa ho ba nagsimula yan? Yung ganyang pagtrato sa inyo, ng inyong pamilya? Matagal na po. Siguro may mga 5 buwan o 6 na buwan na po hanggang sa tumatagal, ganun na lagi. Nakikita ko, pupunta sila ng Jollibee. Yung nanay nila kasama, mga apo ko. Pagdating may dalang pasalubong pero hindi para rin sa akin, sa kanila pa rin. Kaya nasasaktan na ako, sabi ko, ano ba itong nangyari sa akin? Sabi ko gano'n. Kaya yun ang kinasasakit ng damdamin ko. Pero nung kalakasan ko pa ho noon na lumalabas sa pelikula, sa TV, lahat ng kinikita ko, lahat sa kanya ho, ako pa yung humihingi ng pansigarilyo ko. Pag may bisita ako na gusto kong painumin, hihingi pa ako sa asawa ko para mapainom ko yung bisita ko. Wala ako. So lahat po iniintrega nyo sa kanya? Opo. Sa inyong misis? Opo. Sabi nyo, 5 buwan nagsimula ito, no? No, 5 months ago. Aha. Pero bago ho yun, like, syempre nung nawala naman po kayo ng mga opportunities sa television at pelikula, medyo may katagalan na po, no? Noong mga panahon po na yon, like, sabihin natin, last year, more than 5 months ago, ganun na ho ba talaga ang pagtrato sa inyo ng inyong asawa? Ganun na po. Ganun na? Opo. Pag ako'y kumita, nagkaroon po ako ng racket, may tawag po ako, binibigay ko sa nawawala yung galit niya. Hindi ako nakakarinig ng hindi maganda sa akin. Pag wala na po ako maibigay, yun, naririnig ko na po sa kanya yung masasakit. Hinataw pa nga po niya ako ng walis tambo. Sinalag ko na lang hindi ko sinalag, baka dito ako tinamaan. Oo. So nagiging physical na rin ho siya sa inyo? Ayaw kong manakit eh. Kasi alam ko, ako yung madidiin eh pag ako'y nanakit din eh. Kahit nag-aaway kami, ayaw ko, sina manakit sa akin, tatanggapin ko. Mga anak ko nakikita nila, hindi sila nakikialam. Kasi minsan nangyari, narinig ko na parang kinakampiyan ako ng anak ko. Sabi ng asawa ko, sige, kampiyan mo yung tatay mo, lumayas kayo rito. Yun ang sinabi ng asawa ko. Kaya yung mga anak ko, parang ayaw na nila akong damayan. Pinababayaan na lang nila na kung ano yung sabihin ng nanay nila sa akin. Wala silang narinig. So matagal na ho nangyayari yan? Matagal na po. Kaya kinikim-kim ko na lang. Binabaliwala ko na lang. So tama po ba na sabihin na kayo po ay ginabuso ng inyong misis? Sa akin eh, hindi. Hindi ganun. Kasi asawa ko siya eh. Oo. Kaya kahit ano yung pananakit niya sa akin, tinatanggap ko. Kasi asawa ko siya, siya, siguro hindi niya turing na asawa ko, kasal po kami. Ewan ko sa kanya. Pero anong pinakagrabing ginawa niya sa inyo na pananakit? Yun lang po, hinatawa ko ng walis tambo, tapos binato ko, buti na ilagan ko yung impinato sa akin, tatamaan din po ako. Kasi mga pagmumura niya sa akin, tapos mga salita niyang, wala akong karapatan doon sa bahay. Tapos yun, wala akong silbi. Wala na akong ano. Pero nung kumikita pa ho kayo sa TV, walang ganyan? Wala po. Hindi umiinit ang ulo niya? Hindi po. Nagsimula lang nung nawala na ho kayo ng mga project? Opo, 2019, hanggang sa magsara ang ABS po. Oo. 18 years old po ako sa ABS na nagmamassage. Oo, nakikita ko nga kayo ron eh. Oo, sa newsroom. Diba? Minsan ba namasahin nyo na yata ako dati? Hindi ko matanda. Baka, no? Pero naalala ko, ano kayo? Semi Calvo pa ako. Oo, lagi kay Kedolphy noon. Opo. Sa Home Along the Riles, no? Opo. Oo. So, ano po yung tipping point? Yung sabi nila parang pinaka-puno, yung talagang simula talaga ng nag-trigger ho ng inyong pag-alis doon sa bahay. Ano ba nangyari nung araw na yun? Bakit po kayo umalis ng bahay? Yun na nga po, yung hindi na po nila ako tinatawag kumain. Yun na. Opo. Simula na to. So parang feeling nyo, hindi na kayo nag-i-exist, parang invisible kayo sa bahay. Kahit nagkakasalubong na ka, nagkakadikitan din ako tumatawag ng mga anak ko, Tay,
itay, walang itay. Buti pa yung namatay kong anak. Pag dumari, si tatay, nasa si tatay. Pero itong mga anak kong buhay na nariyan sa bahay ko, hindi ko narinig na, itay, kain, tay, alis na po ako, tay. Wala. Wala nang ganun. Wala po. Hindi ba ho bukas ang inyong pusok na bumalik doon sa bahay na yun? Sa akin, gusto ko muna pong mag-isa. Ayaw niyo na muna umuwi. Ayoko na po. Sa ano plano nyo? Magpunta na lang po ng probinsya namin sa kuya ko, doon muna po ako. Hanggang saan, kaya kong doon na muna po ako. Bahala po yung mga anak ko. Kung malalaman po naman nila kung nandun ako. Kung pupunta sila doon, salamat. Kung hindi, salamat din po. So bukas naman ang puso ninyo na Gusto ko lang makipag-usap sa mga anak ninyo. Opo. Gusto ko lang Makapagpahinga ng konti. kung paano nila malalaman yung wala ako sa piling nila ng ilang taon ba. Yun. Gusto ko munang pumermi. Saan ho kayo titira? Doon po sa kuya ko, sa Nueva Vizcaya po. Alam na ho ba niya? Ay, hindi pa po. Pinapaalam ng pamangkin ko kasi baka lalo, matanda na po yun. Dali rin pong, masaktan. Pag nalaman na ako yung pinalayas, kaya sabi ng mga pamangkin ko, hindi po daw nila sasabihin. Sila po ang nakakaalam. May bahay po na matitirhan kayo doon. Opo. Paano kayo napunta rito sa barbershop? Anong kwento nito? Nasa lansangan na lang po. Doon ako natutulog. Tabi ng plaza, simbahan. Kumakalam na po yung sikmura ko. Puro kape na lang po kinakain ko, tsaka na nanginginig po ako. Sinubukan tawagan si Sir Ray. Si Rai TV. Opo. Ayun. Patulog kayo. Dumating alas 12 ng gabi. Yun, hanggang sa tinanong ako kung gusto ko nang tumigil doon sa kanila. Sabi ko, sige po. Hanggang sa yung mga gamit, kukunin ko na po. Inuwa ko, sinakay namin sa sakyan niya. May naiwan pang ibang gamit. Tapos yun, pinakain muna niya po ako sa Jollibee. Tapos yun, yun muna po ako pinatikil sa paupahan po ng barbero. Tapos pinalipat po ako sa barbershop. Tapos, binibigyan naman po niya ako ng allowance. Nagtataka ako, ba't may allowance pa ako? Wala naman akong trabaho rito. Kaya minsan nahihiya ako kahit na maganda yung pusong pinakita niya sa akin, nahihiya rin po ako. Gusto ko kumilos din. Kumilos ng Ang kinikilos ko lang po doon, magpunas lang po ng salamin. At saka po magwalis ng buhok. Yun lang po. Buo na ba ang desisyon nyo na umalis dito? Buo na po. Buo na talaga? Opo. Matagal na po. Kasi minsan sinasabi rin po ng mga anak ko kung, tay, aalis ka ba? Sabi ko naman aalis ako. Kung ako ibibigyan niya, hindi naman nila ako bigyan ng pamasahe. Yun. Tumagal. Alam na po nila yung matagal na. Ayaw naman nila akong bigyan ng pamasahe. Kaya hanggang dumating itong puntong, medyo magulo na. Magulo na rin ang isip ko. Kasi lumayas na po ako. Kung sakali sabihin ng misis nyo na wala nang problema, pwede naman pag-usapan kung ano man yung problema. Bukas po ba ang pintuan nyo na makipag-usap sa kanya? Sa tingin ko, baka hindi niya po kaya yun matigas po ang puso no. Gano'n. Kitang-kita ko. Matigas ang puso niya, tsaka matapak. Mang Bantay, para mas higit ka makilala ng mga viewers natin, siguro magkwentuhan lang tayo tungkol sa buhay mo. Paano mo ba kayo naging artista? Dati po, naging stuntman po ako. Tapos, nung hindi na po ako sumasama sa stuntman, may nakilala po akong isang stuntman doon na nagtatrabaho po rito sa ABS. Set decorator, si Magno Sagum. Okay. Sinabihan po niya ako, napunta ako ng ABS at ipapasok daw niya ako ng trabaho. Pumunta ako ng ABS, yung pinasok naman po ako ng set decorator po. Bayan ko, sagot ko. Sa Diyos. Sa Studio 1 po. Doon ako po nagse-set up noon. Sila Ted Pailon ba yun? Opo, sa Corina. Si Corina, Ted Ako po Corina. nagse-set up noon. Kay Edmonti po, ang boss namin. Noon. Okay. Tagal na po yung mga 80s, 90s. Ako po nagse-set up noon. Kasi kukunin ko sa bodega yung mga mga props. Props muna kailangan na natandaan ko kung saan nakalagay. Okay. Katapos po, maluwag pa ho ng ABS-CBN, open pa, saan ako hugutin ng assistant cameraman, Bantay. Ay, Robert pa ho noon, di pa po ako nag-artista noon.
Robert, pwede ka bang lightman? Opo, pwede po. Wala po akong racket eh. Lightman. Sama ako sa location. Tapos, minsan, yung cameraman, kulang ng tigabantay ng cameraman. Bantay, kulang kami sa assistant cameraman. Pwede ka ba? Pwede. Sama ako. May bayad? May bayad po. Okay. May bayad. Parang all around ka noon. Oo. Pag walang ganon po, mamasahe naman po ako. O paano ka naman natuto magmasahe? Nagturo sa akin si Paquito Diaz, si Sir Paquito Si Diaz. Paquito Diaz ang Opo. nagturo sa'yo magmasahe? Oo. Naalala ko na, unang shooting nila, nanonood pa lang ako. Tapos tinawag ako ni Tito Paquits. Robert, masahe mo ako. Ano ka bang masahe? Hindi po. Sige, masahe mo ako, matututo ka. Ganun-ganun ka lang, bahala na. Sige, masahe. Yeah. Doon po ako natutong magmasahe. Okay ka na, Robert? Marunong ka naman pala eh. Sabi sa So ginaguide ka niya? Kung saan dapat diinan, ganyan. Yun, doon ko tinandaan si Tito Paquets. Ayun. So nagagamit mo na ngayon sa ABS-CBN nyo? Oo, doon. O tapos? Hanggang sa, yun na nga po, may mga tawag din sa mga pelikula, yun. May tawag sa mga taping, yun, na ako yung kasama sa eksena. Ayun, sumasama na po ako hanggang sa extra na po. Kay Dolphy, lumabas ka rin noon, no? Quezon Abing. Quezon Avenue ka na. Dr. Jose Rizal po yung ginawa sa akin. Ikaw si Rizal. Opo. Hindi ko na po matanda kung anong eksena. Basta sinuutan ako ng long sleeve ng puti, tsalekong itim, slack na. Tapos may sombrero pa ako. Hindi ko basta Dr. Jose Rizal. Tsaka po, dun sa Home Along the Airport. Ayan, sa Home Along the Airport. Nilabas Ano naman ang din po role mo ako. doon? Kami po yung magkakabarkada ni Long Mejia. Nilalong. Oo. Na parang pang-asar kay nang-aasar kami kay Mang Dolphy. Yun. Pag gano'n, maganda naman ang sahod mo ron. Sa mga 1,000 Per taping. per taping po. Si Dolphy, kinakausap ka rin. Opo. Ano mga naalala mo sa kanya? Pag binamasahe ko po si Dolphy, marami po kami nagmamasahe kay Tito Dolphy. Oo. Mga 5 po kami. 2 sa paa, 2 sa kamay, 1 sa likod. Tapos minsan pa nga sabi ni Tito Dolphy, gutom na naman yung mga leon ko, nilalapa na ako. Nagtawa na kami, nilalapa na ako ng mga leon ko, alaga akong leon. yun ang naalala ko eh, natatawa ako doon sa mga, yung kanyang... Lagi siya may punchline pag gano'n. Pag kami nagdatingan at nakaganon na si Tito. Wow na yung kanyang alagang leon. Okay ba binibigay sa'yo? Opo. Anong mga naalala mo? Lahat po kami, bibigyan kami tigpa 500. 500. Pero alaga po namin hanggang sa matapos. Tapos. Yung magbibigay na po, yung pauwi na po siya. Isa-isa na po kami titiglan sa labas. Yung tatanguan na kami ganyan. Isa-isa rin, pila na kami. Gano'ng katagal kayo nagkasama ni Tito Dolphy? Mula po nung Home Along the Riles, Home Along the Airport, Quezon Avenue. Quezon Avenue. Tapos si Vic Soto and Joey, paano kanila na-discover? Doon nga po sa, naging utility na po ako sa OK Kaperico. No? Umalis po sila sa ABS. Lumipat ang GMA. Opo. Kinausap po niya ako, Bantay, ay Robert, alis na kami rito sa DOS. Lilipat na kami ng ibang istasyon. Sama ka na lang. Iniwan ko yung 3 show ko sa ABS. Anong show mo yun? Martin Rivera, After Dark. Opo. Iniwan mo yun. Ano Opo. pa? Tsaka po yung Sine Eskwela. Siniskwela kay Tintin. Opo. Ayun. Yun. Kay Tsaka Mrs. yung kasi bata. Kasi bata. Yun ang mga shows mo noon. Opo. Anong trabaho mo dyan? Ano ka? Utility po. Utility. Opo, tiga-timpla. Usok-uso pa yung mga juice na sani na ibubuhos ko sa sa galon. Lalagyan ng yelo. Wala pang dispenser ho, no? Yun. Tsaka kape, termos, yun. Pag may humingi, yun, tiniti. So iniwan mo yan, yung 3 show na yan? Opo. Sumama ka kay Tito Vic Soto? Opo. Kay Bossing? Utility po, doon sa OK Kaperico. Lumalabas ka rin doon? Hindi po. Kumbaga sa panandalian na rin po yung OK Kaperico eh. Tapos ang ipinalit nila, yung mix nut. Utility rin po ako doon. Ginawa na nila akong artista doon. Ayun, naging artista ka uli. Opo, ng 4 na taon doon sa mix nut. Ano naman ang karakter mo doon sa mix nut? Ako po yung laruan nila doon na waiter na inaano niya, bubuga ng sa mukha. Minsan
Binabatukan. Babatukan. Oo. Reacting lang naman po ako. Parang kung ano yung gusto nilang sinusunod ko naman. Oo. Hanggang sa may eksena na bigla tumatalon ako. Oo. Doon sila nagtaka kung bakit nakaka-recover yung talong ko. Hindi ako nasasaktan. Hanggang sa pinag-isipan na gawin kaya nating super dog ito si Robert. Super dog? Oo. Tapos hanggang sa nag-usap-usap nga sila direct Bert De Leon, Vic Soto, Joey De Leon. Gawin kaya natin as yung tayo maliliit pa yung ating libro ng bata pa tayo yung Pepe and Pilar, di ba may alagang bantay yun na aso? Yun doon nila kinuha yung pangalan ko. Bantay. Aso pala yun, oo. Gawin natin si Bantay yan. Oo. Yun. Grabe. Okay. Tapos bilang si Bantay, anong role mo doon? Anong ginagawa mo? Pinagpatay pa nila ako ng aso. As in, may tenga, gano'n na aso. Mukha ko, tapos nilagyan ng tenga ng aso po itong tenga ko. Tapos yung costume ko, Oo. aso. Aso talaga? Opo. Yun. Kaya Bantay ang tawag sa'yo? Oo, lumilipad na. Pag sinabi, Bantay, jump, lumilipad mo ako. Para kasi si Pluto, gano'n. Parang sa ganun po. Disney. Opo, gano'n. lahat. Tapos, pinatanong pa ako dun sa nila bossing nung may eksena ng parang serkero daw. May nating serkero itong ating itong kanslo natin. Kumuha sila ng ring, bilog. Bantay, kaya mo ba nito? Alam po, kaya mo Bantay kasi stunt ba ka? Opo. Lumulusot ako dun, walang salag yung hanggang sa naging 7 bilog. 7 na ang Oo. pinapasukan mo. 7. Oo. Nakalusot pa rin ako, kaya doon sila bumilib, lahat sila doon bumilib. Ikaw ba Bantay gymnastic ka ba? Hindi po, stuntman lang po ako. Bakit nagagawa mo yung lumusot? Tapos hanggang sa nilagyan nila ng apoy. Grabe naman. Ginawang circus, no? Talaga, sa susunod, talagang nilagyan, sabi ko, may apoy na to. Oo, iba na usapan to. Apoy. Tapos, paano yun? Papasok ka doon sa bilog? Opo, liliparin ko. Liliparin mo? Hindi bumuhal po yun. Kaya pa, doon nila, Tapos nalanding ka sa kalalanding. sa simento po. Gano'ng kadalas mong ginagawa yun? Isang lang po. Isang beses lang. Isang beses lang po, doon sa eksena po, doon sa mix At niya. never ka na-aksidente ron. Opo. Kamusta naman ang bayad sa'yo sa ginagawa mong yun? Ganun pa rin po yung Magkano? Nasa 1,000 po. 1,000? Opo. Siguro naman may insurance yun pag may nangyari. Ako nga po. Pero naka-4 na taon po ako sa mix na. 4 na taon. 4 na taon. Tapos pag may pelikula si Vic, sinasama po nila ako. Okay. Pag may pelikula si Joey, sinasama rin po ako. Galing. Yun, kaya... So, ang dami mong racket noon. Hindi ka nawawala. Kasi hindi lang naman pag-artist ang ginagawa mo eh. Nag-utility ka pa. Opo, utility So, po. nag-aayos ka rin ng mga set, di ba? Opo. Pagkatapos noon, ano nangyari sa'yo? Nung natapos na po yung programa ng nila bossing, Oo. Mix Nut, bumalik po ako sa ABS para magmasahe. Kasi nandun po lahat yung mga Mga kaibigan mo. kaibigan ko. Masahe na lang. Masahe Hindi na ka na lang po. empleyado ng ABS. Hindi po, opo. Sa mga talent ka na lang nagmamasahe. Opo, talent, mga newscaster, lahat po. Yun. Hindi ka na lumalabas sa TV noon. Hindi na po. So medyo lumiit yung kita mo noon. Oo. Doon ba nagsimula yung parang Pero problema niyo ng asawa mo? hindi naman, pero okay naman po kasi sa isang araw po nakapag-uuwi naman ako ng 1,500 o 2,000 sa araw-araw na pagmamasahe ko po sa ABS. Oo. Yun lang pong magsara ang ABS po. Yun na. O, ano nangyari nung nagsara ABS? Yun. Wala na po. Wala na. Parang doon na rin po nagkaroon ng yung asawa ko na wala na akong maibigay. Pinipilit ka ba niya na maghanap buhay? Pinipilit po niya akong maghanap buhay. Ang alam ko na po masahe lang po. Wala na po na ako mapuntahan na sa ABS, sa GMA, hindi ka pwedeng pumasok. Pag wala kang contact doon, may nagpapapasok sa'yo. Hindi ka sa mga contraction naman minsan nasubukan ko mag-contract, sakit doon. May lumagotok sinubukan sa... mo rin. Oo. 65 na po, 63. Oo. 65 na po ako ngayon. Kaya parang sabi ko sa lublob ko, hindi ko niyata, balutong na yan ang buto ko. Hihirapan na. Kaya yun lang po, kailangan ko, massage lang siguro. Kung ako'y mabibigyan, So massage. natenga ka na sa bahay? Opo. Hindi ka na nakapagtrabaho. Pero- Doon na, nagsisimula na yun yung problema. Opo, doon na po. Ang misis mo ba may trabaho? Wala po. Wala rin. So sino bumubuhay sa inyo? Mga anak po namin na may trabaho. Ilang taon na yung mga anak niyo? May mga pamilya na po yung 3. Yung 3, binata pa po. Sa bahay ko yung 6 po. 3 may pamilya at 3 binata. So lahat yan, lahat ng mga anak mo, hindi ka kinakausap. Hindi po.
Pag sila'y kinausap ko, yun, kakausapin ako. Pero pag hindi ko sila kinausap, hindi ko na ano silang na kausapin ako. Ako yung mismong umaano pa sa kanila, kumakausap para kausapin nila ako. Yun. Anong naiisip mo? Bakit gano'n sila sa'yo? Hindi ko rin po, maring dala rin po ng kahirapan din siguro nila. Minsan nararamdaman ko, hirap din po sila. Parang, abrido rin sila, maring ganon. Sa akin ilang bang ano nila sa akin? Gusto ko marinig yung itay. Tay, alis na kami, tay, uwi na kami, na dito. Yung marinig ko lang yung itay. Hindi ko naririnig sa kanila yung itay. Dati meron. Dati meron na maliliit pa po sila, wala pa po silang pamilya. Eh nung may pamilya na sila, hindi ko na naririnig. Wala na. Tsaka yung 3 kong anak na binata, hindi ko naririnig na tumawag sa akin ng itay. Gaano kasakit yun para sa isang ama? Talagang masakit po kasi anak mo, tapos hindi ka naman dati tinatawag ko sila, anak. Eh ngayon hindi ko naririnig yung itay nila eh. Hindi ko naman sila pinabayaan nung maliliit pa sila. Natatakot nga ako na magkasakit pa sila. Gumagawa ako ng para gumaling sila. Ngayon malalaki na sila, may pamilya na. Parang wala na, hindi nila na ano sa akin yung ano. Hindi nila yung Binabalik. oo, yung pagmamahal ko sa kanila, hindi ko nararamdaman yung pagmamahal din nila sa akin eh. Yun na lang ang inaano ko eh, kahit na hindi nila ako pakainin, basta mahalin lang nila ako eh. Nakikita ko na mahal ako at hindi nila ako pakainin. Yapusin man nila ako, magaang sa loob ko. Hindi ko nararamdaman na mayapos ng mga anak ko. Pagmamahal, yun ang hinahanap ko. Pagmamahal. Dahil mahal ko naman sila. Nung nawala ka ba, naramdaman mo ba na hinahanap ka nila? May mga efforts ba sila para hanapin ka? Hindi po, kasi may number po sila sa akin. Chat, wala eh. Ako pa yung nag-chat. Sumasagot. Sumasagot din po sila. Pero pag hindi ako nag-chat sa kanila, hindi sila sumasagot. Hindi mo kayo kinakamusta? Kung kamusta ka na? Wala po. Wala. Kailangan mauna pa ako. Mauna pa akong mangumusta sa kanila. Tulad ng mga nag-birthday ko, wala man lamang bumati sa akin happy birthday. Father's Day, walang umano sa cellphone ko happy Father's Day. Tay, wala. Eh doon ako, talagang, sabi ko, ano ba itong mga anak ko? Hindi ko naman sila pinabayad. Eh. Kung may kasalanan man ako sa kanila, hinihingi ko na ng tawad sa kanila. Patawarin na, wag na nilang yung kasalanan ko ba o patawarin na nila ako. Hindi ko na inaano. Yun lang ang ko kung may kasalanan man akong mabigat, patawarin na nila ako. Dahil mahal ko sila eh. Ganun lang po ang aking iniisip ko, wala naman akong kasalanan mabigat. Yun nga lang, siguro ang ini-expect nila parang makapagbibigay ka pa rin ng share mo sa pamilya, baka yun, no? Pero ka na 65, no? Opo. Dapat nga, nagre-retire ka na yan eh. Ang dami nga po nagsasabi na mga... Hindi ka na dapat nagtatrabaho. Dapat, tay, sa bahay ka na lang. Nag-aalaga ka na lang ng apo mo. Luto yun, minsan nagluluto. Pagkain doon sa bahay. Ako nagluluto ng tanghalian, hapunan. Ganun lang. So namimiss mo pa rin sila kahit papaano? Hindi ko masabing miss eh. Anong naiisip mo? Gusto ko munang yung makarelax ako pati yung isipan ko. Lalayo ka muna. Kung sakaling nanonood sila ngayon, ano gusto mo sabihin sa pamilya mo? Nasasabi ko sa pamilya ko na kung ako man ay wala sa kanilang tabi, mahal ko kasi anak ko sila eh. Asawa ko rin kasi kasal kami. Nga lang bakit ganun yung ginagawa ang trato sa akin? Wala naman akong kasalanan mabigat sa kanila. Pero mahal ko pa rin kayo. Pero gusto ko munang medyo lumayo para maramdaman nyo rin. Yung wala yung tatay niyo sa tabi. Kasi ako yung nasasaktan ng gusto eh.
Hindi nyo nararamdaman pag magkakatabi tayo sa bahay. Pag nagsasalubungan tayo, hindi ko nararamdaman yung tawag yung itay. Niyapos nyo, hindi nyo ako niyayapos. May sakit ako. Wala, hindi kayo nagtatanong kung may sakit ako. Pero ngayon, sasabihin ko sa inyo, alam ng nanay mo yan, may sakit ako pero kinakaya ko. May prostate ako eh. Pero kinakaya ko, pero... Ilang masasabi, mahal ko kayo. So, magpapahinga ka muna. Ha? Tulungan ka namin makauwi ng probinsya para makapiling mo muna yung kapatid mo. Siguro pag sa tamang panahon, para oras na para mag-usap kayo muli, malay mo naman. Sana nga po sila yung lumapit sa akin. Ayoko na yung ako na yung lalapit sa kanila. Alam naman nila na mahal ko sila, anak ko sila. Dapat pakita rin nila sa akin na sila yung lumalapit sa akin na tatay nila ako. Galing naman sila sa akin eh. Ayoko yung mamahalin ninyo, hindi naman ninyo kadugo. Yun lang. Maraming salamat sa iyo at subukan natin makauwi ngayong araw para makasama mo na yung kapatid mo. Pahinga ka muna. Pero siyempre, bago ka umalis ng Metro Manila, meron kami yung mga pabaon para sa iyo na magagamit mo sa iyong pag-uwi sa probinsya. Ayan, meron tayo ditong bigas from Goldmine Rice. Hindi ko na masyadong nilakyan kasi baka mabigatan ka pag biyahe mo eh. So, ayan, pasalubong mo sa mga kamag-anak mo ron. At Orofan. Yan, merong regalo sa Orofan na electric kettle. At meron din silang regalong electric fan para sa iyo. At eto, mug. Yan, Julius Babaw Unplugged mug. Yan, para sa iyo yan ha. Pag nagkakapi-kapi ka sa umaga, huwag mo kaming kakalimutan. Pinasasalamatan ko pa rin si Sir Alex Sobrano. Nandito pala. Yan. Tsaka pinasasalamatan ko rin po yung kumupkup sa akin na si Kuya Ryan TV. Dahil hindi niya ako iniwanan hanggang sa dulo. Hanggang sa dito sila, Sir Julius. Nandyan ako sa kanya. Kaya maraming salamat kay Sir Julius. Yun lang po. So, dito ho tayo ngayon sa Victory Liner. May nakita ka na ba? Nabiyahe tayo? Meron po, Sir Julius. Anong ito? 5 o'clock. Ito po, 5 o'clock. 5 o'clock. Yan. Sige. So, tuloy-tuloy na to. Wala na atrasan. Wala na po. Sila na lang po ang pupunta sa akin. Hello. Uwi siya ng Tugigaraw. Saan tayo mababa? Bamban. Ha? Bambang Nueva Vizcaya. Vizcaya. Sige. Okay. Alas 4, mas okay. Hindi na sa katulungan namin. Yan. O, yan na. Yan ang ticket niya. O. Salamat ha. Yun. Batay, baba mo na yung gamit mo. Yan, baba niya na. May bag pa ako. Dito. Wag yan. Mabubukas. So, anong pakiramdam mo ngayon at ikaw ay uuwi na sa probinsya? Masayang-masaya po ako, Sir Julius, dahil mawawala na yung sa dibdib ko, sa mga stress ko, pag-iisip. Oo. Saka at least makakapag-isip-isip ka, makakapagpahinga ka. Opo. Malay mo, hindi natin alam kung ano nag-iintay sa iyo sa future, di ba? Opo. Sana, panalangin ko ay magkabati-bati pa rin kayo bilang isang pamilya. Opo. Di ba? Opo. Pero kaya palamig ka muna. Yun na At nga ito, po. regalo ko sa iyo, 30,000. Ha? Para kahit pa paano magastos mo. Maraming salamat po. Pag-uwi sa Na probinsya. magtitinda-tindaan po ako doon. Sige, alagaan mo mabuti, ha? Opo, salamat po. Sige, Sir Julius. ingat ka sa biyahe, ha? Opo. Kita tayo pag-uwi mo, ha? Opo. Oo, sige. Salamat po.
ate ko, yung asawa po ng kuya ko. Mga kasama mo. Ako lang po. Bakit? Ayan, inatid po ko rito nung Sir Julius Baba Hotel po. Nandito na po. Gusto ko na yung nagpapasalamat po ako at ako yung tinulungan na makauwi po rito sa probinsya at makita ko po yung ate ko. At dito rin po yung kuya ko. Sir Julius, maraming salamat po. Okay. Kasi si kuya. Ayan po ang kuya ko. Kita niyo po, Sir Julius, matatanda na po yung ate ko at kuya ko. Tatlo na po paan ng kuya ko. Panganay po sa amin. Dito lang kayo, ate. Dito po. Tatlo lang. Dalawang paa. Ate Carmen. Yung ate ko pong isa, nandun po sa Manila. Hindi ko pa rin po nakikita. Sir Julius, ang kuya ko po, panganay sa amin. Sa lahat, at ako yung bunso. Kayo magkasama kami, panganay at bunso nandito po. Yan po. Ito po ang bahay nila. Kubo-kubo lang po. At yung pong bahay na yun, yun po yung bahay po ng pamangking ko. Yan po. Yan. Dito po ako nung bata pa ako, dito na po ako noon. Kaya, Sir Julius, maraming salamat po sa mga tulong na binigay niyo po sa akin. At ako'y nakarating po rito. Kaya, saludo po ako sa inyo pagtulong. Kahit hindi lang po sa akin, kahit sa lahat po ng taong nanghihingi po ng tulong, matulungan niyo po. God bless po. Salamat po. Ito na nga, kasi nga, kami ni Onin, hindi naman kami nagkatrabaho sa isang pelikula. Yes, diba? oo. Bagamat lumabas ako sa mga movies, hindi naman ako talaga artista. Pero there's lang a time and an opportunity na nagkakilala tayo, Yes. kaya I'm honored na kinuha mo kong At saka yung mga anak natin magkakaedad. Correct. 15 na yung bunso ko, si Yes. Nino. Si Alonzo. Ay, Nino pala, Nino. At saka si Alonzo. Imagine, 15 na rin si Kasi nga, Alonzo. di ba yung mga birthday party ng mga anak natin, tayo yun eh, di Yeah, ba? tama. Pinupuntahan natin ang Yes. birthday ng isa't isa. Kaya nga, ito na, inaanak ko, Alonzo, come. Alonzo, ka na. Grabe, 15 ka na. Ninang, I have a gift for Oh, you. wow, thank you. Wait, you gotta sit, you gotta Nakita mo sit. yung boses, oh. Thank you. Mama, Laki na ng yung boses mo. Alonzo, you're already 15. Yes po, yes po. I'm Ninang Yes po, yes Tintin. po. Hello po. I'm sure you don't remember me anymore. But we met last was during 2019, during one of my bazaars. By the way, thank you for Pakita mo this. yung picture, Thank you for this. Sobrang sarap po niyan. What is it? Dubai What is it? chocolate ensaymada. Wow. Super trendy. Yan yung bago namin, bago namin yan. Around Gen Z. Wow, mga Gen Z. Yeah. That's you, right? Oh. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.